May biglang bumigay sa hukbo ni Putin. Nagsisitakas ang kanyang mga sundalo nang mararamihan matapos silang mapasailalim sa militar na mas masahol ang kalagayan kaysa sa buong kasaysayan nito. May madilim na presensya na bumabalot sa mga sundalo, sumisipsip ng lakas ng loob at sumisira sa kanilang kaluluwa. Ninanakaw ang dating kagustuhang lumaban at lalo pang lalala ang sitwasyon dahil naghahanda ang Ukraina na lalong pasakitan sila sa pamamagitan ng paggawang impyerno sa larangan ng labanan. Lahat ng ito habang lalo pang nagiging desperado ang Rusya. Ito ang pinaka-nakakagulat. Hindi Ukraina ang sumisira sa militar ng Rusya, kundi ang Rusya mismo. Dadalhin namin kayo sa lungsod ng Chazivyar na kasalukuyang nasa gitna ng labanan na matatagpuan sa rehiyon ng Donetsk. Ang Chazivyar ay isang mahalagang estratehikong lokasyon dahil ito ay nasa mataas na lugar. At dahil sa taas ng lugar, nagkakaroon ng kakayahan na magpaputok ng artilleriya sa mga nakapaligid na lugar. Mas maganda ang pagmamanman sa labanan at mas kontrolado ang paggamit ng FPV drones. Gusto ng Rusya ang Chazivyar. Gustong-gusto nila ang lungsod hanggang sa umabot sa puntong naglabas sila ng maling pahayag na nasakop na nila ito. Isa lang itong pagtatangkang itaas ang morale ng mga sundalong pinapadala sa kamatayan para sakupin ang Chazivyar. Pero kontrolado pa rin ng mga Ukrainyano ang Chazivyar at ang mga sundalong Ruso roon ay nagdudulot ng kaguluhan sa sarili nilang hukbo. Sawang-sawa na sila sa madilim na presensyang bumabalot sa kanila. Ang presensyang iyon ay hindi mga drone ng Ukraina kahit palaging kasama sa labanan. Mas pangunahin ito, isang bagay na kulang sa mga sundalo pero kailangan nila para mabuhay. Kalilimutan na muna ang pakikidigma. Alam nating lahat kung ano iyon at kailangan nating iyon para mabuhay. Pagkain at tubig ito at hindi nagbibigay ang Rusya ng mga ito, ang mga sundalong inatasang sakupin ang mahalagang lungsod sa digmaan, ayon sa paniniwala ng Rusya. Noong Pebrero 16 binigyang diin ng Ukraine Today ang pahayag ng press officer ng ika-24 na mekanisadong brigada ni Haring Daniel, si Konstantin Melnikov. Sabi niya, pareho pa rin ang layunin ng Rusya na pasukin ang depensa ng Ukraine sa Chazivyar. Ngunit ginagawa nila ito habang inilalagay sa matinding panganib at kawalang pag-asa ang sarili nilang mga sundalo. Ayaw ng komandante nilang magpadala ng drone na may supply, bala o tubig. Kaya napipilitang magtagal ang mga tao sa taguan ng linggo o higit pa kahit walang pagkain o tubig. Ito ang pinakabagong estratehiya ng Rusya at pinapatay nito ang mga puwersa ni Putin. Ang ideya ay magpadala ng maliliit na unit ng paniniktik, kadalasan 2 o 3 sundalo lang, sa likod ng mga front line para makapwesto sila sa likod ng mga Ukrainian. Ang mga sundalong iyon ay hindi naroon para makipaglaban maliban na lang kung may pagkakataong makapag-ambush, kailangan lang nilang magtago at maghintay. At umasa na darating ang backup sa anyo ng mas maraming sundalo at marahil pati na rin ng paminsan-minsang armor na magpapalawak sa maliit na butas na nagawa nila sa depensa ng Ukraine. Epektibo itong estratehiya para payagan ang Russia maglabas ng maling pahayag tungkol sa teritoryo para sa propaganda. Ngunit umaasa rin ito na magtatago ang mga sumusuot ng ilang araw o linggo. At para gumana iyon, maaaring kailanganin lang ng mga sundalong iyon ang mga pangunahing pangangailangan na kailangan ng lahat ng tao para mabuhay. Kahit walang palaging drone sa taas, hindi binibigay ng Russia sa sariling sundalo ang pangunahing kailangan nila. Kaya may epekto ito. Ayon kay Melnikov, may mga pagkakataong sumusuko na lang sila kapag hindi na kaya. Minsan din, nahuhuli ng tropa natin ang kalaban sa kontraopensiba. Ayon sa Ukraine Today, 8 gutom na sundalong Ruso ang nahuli ng ika-24 na brigada sa isang linggo bago ang Pebrero 16, bukod sa 60 napatay at 40 nasugatan. Dumating sa puntong ang pinakamalaking kalaban ng mga sundalong Ruso ay hindi na Ukraine, kundi ang sariling bansa nilang walang pakialam. Para sa mga matagal nang nakamasid sa Ukraine at Russia, hindi na nakakagulat ang kawalang pakialam ni Putin sa mga taong inaasahan niyang magtagumpay sa kanyang mga layunin sa digmaan. Ang kawalang pakialam na iyon ay bumabalik kay Putin, leader ng Russia. Makikita mo ito kung magpapatuloy kang manood. Pero hindi naman ito bago sa Russia. Ang kakulangan sa pagkain, tubig, at iba pang supply ay hindi isang pagkakamali, kundi bahagi na talaga ng sistema. Ilang linggo lang bago ang ulat ng Ukraine Today, naglabas ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, HUR, ng audio recording sa YouTube na tampok ang isang sundalong Ruso. Ikinuwento ng sundalo ang hirap na naranasan niya sa sariling bansa at inilarawan niyang parang sabitan ng damit ang kanyang maluwag na uniforme. Bakit malnutrisyon? Hindi kami kumakain or umiinom.
Kapag tumagilid ako, di mo na ako mapapansin. Reklamo ng sundalo habang ipinaliwanag na halos wala ng pagkain sa unit nila. Ito ang militar ng Rusya sa ika-21 siglo. Pero nakakagulat na hindi rin tiyak nagagaan ang buhay ng sundalo pag uwi sa kanilang bayan. Ayon sa Medusa noong Nobyembre, halos 1 sa 9 na Ruso ay walang akses sa malinis na inuming tubig. Kahit na ang Rusya ay may ilan sa pinakamalalaking reserba ng tubig tabang sa buong mundo. Hindi man lang nakatulong ang isang programang nagkakahalaga ng $2.5 bilyong na idinisenyo para mapakinabangan ang potensyal ng mga reserbang iyon. Malamang dahil kailangan pang gumastos ng mas malaki ang Rusya para matulungan ang mga tao nito at mas gusto ni Putin na gastusan ang kanyang palpak na pananakop. Hindi man lang maabala ang Rusya na ayusin ang supply ng tubig para sa 1 sa 9 ng populasyon nila. Para sa konteksto, ang populasyon ng Rusya ay nasa 143.5 milyon, ibig sabihin mga 16 na milyon sa kanilang mamamayan ang walang malinis na inuming tubig. Bakit magpapadala si Putin ng pagkain at tubig sa frontline kung di niya inaayos ang mga malalaking problema sa bansa? Tiyak na tatanungin ng mga sundalong Ruso, nagtatangkang sumakop sa Ukraine ang ganitong tanong sa sarili nila habang nauunawaan nila na ang sarili nilang bansa ang madilim na presensyang nakasabit sa kanilang mga ulo at ang presensyang iyon ay hindi na lang basta nagbabantang nandyan. Kinakawawa ng Rusya ang sarili nilang sundalo gaya ng hindi pagbibigay ng pagkain at tubig ng kampo ni Putin. Kahit ang pinakapangunahing kagamitan na kailangan ng isang sundalo para magsagawa ng isang infantry assault ay naubos na. Noong Nobyembre, iniulat ng Telegraph na maraming sundalong umatake sa Liman, Donetsk ay ipinapadala sa opensiba na walang helmet o body armor. Ayon kay Igor Komok, Deputy Commander ng ika-2 Mekanisadong Batalyon ng Ukraine, bagong trend ito noon. Sinabi rin niya na 4 lang sa huling 20 assault group sa Liman noong kanyang ulat ang may helmet. Para sa mga sumusubaybay sa bahay, umaabot ito sa 80% ng mga iniulat. Mga Russian assault group. Wala sila ng isa sa pinakapangunahing kagamitan ng militar na dapat sana ay meron sila. Mas malala pa ang ibang sundalong Ruso. Ayon sa The Express, noong Disyembre, may mga sundalo ang Russia na hindi binibigyan ng medyas at salawal. Hindi mula sa Ukraine ang pahayag na yan, kundi kay Russian military blogger Yuri Podolyaka. Isang bagay na talagang nakakagulat para sa akin ngayon ay ito, at hindi ko alam kung paano. Pero pagkatapos ng 3.5 taon ng digmaan, hindi pa rin ba talaga natin kayang bigyan ng medyas at salawal ang ating hukbo mula sa sentral na pamahalaan? Tandaan, si Podolyaka ay asset talaga ng Kremlin. Isang lalaking ipinanganak sa Ukraine, pero naging mahalagang bahagi ng disinformation war ng Russia laban sa bansa, kung siya na mismo ang nagsasabi kung gaano kasama ang supply para sa mga puwersa ni Putin. Ibig sabihin ay talagang malala ang sitwasyon. Ipinapakita nitong marami pang sundalong Ruso ang nakakaranas nito. May madidilim silang marka sa pantalon kahit wala naman silang suot. At mahirap magkaroon nito kung hindi ka pinapakain. Makikita natin dito ang resipe ng malawakang pagkawasak ng mga sundalong Ruso na sinasamantala ng Ukraine. Makikita mo ito kung tatapusin mo ang video. Isa rin itong resipe ng pagsuko ng maraming sundalo. Ayon sa komento ni Melnikov tungkol sa Chasivyar, ang 8 bihag na nakuha ng Ukraine sa 1 linggo sa rehiyong iyon ay dumagdag sa rekord ng dami ng sumukong sundalong Ruso dahil parang iyon na lang ang natitirang kagamitan nila. Ayon sa ulat ng United 44 Media, noong katapusan ng 2025, nabihag ng Ukraine ang higit 10,000 sundalong Ruso mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ang bilang na iyon mula sa Coordination Headquarters ng Ukraine sa mga bilanggo ng digmaan ay hindi kumpleto ang impormasyon. Ayon sa parehong grupo, ang 2025 ang taon kung kailan naitala ang pinakamaraming bilang ng pagsuko sa digmaan hanggang ngayon. Sa karaniwan, nasa pagitan ng 60 at 70 sundalong Ruso ang sumusuko sa Ukraine bawat linggo at umabot pa nga sa rurok na 300 at 50 sundalong sumuko sa loob lamang ng 1 linggo noong Agosto 2024. Mas maraming sundalong Ruso ang nahuhuli ng Ukraine kaysa nahuhuli ng Russia mula sa Ukraine mula Hunyo 2023 at di na ito kayang baguhin ng Kremlin. Ang dahilan ay ang Kremlin at ang madilim nitong presensya ay nagbibigay ng maraming dahilan sa mga sumusukong Ruso para hayaan ang kanilang sarili na madakip. Karamihan sa mga sundalong ito ay hindi gustong lumaban pero naakit ng malaking pera. Ngayon, dumarating sila sa frente na walang pagkain, tubig, helmet, armor o medyas, pero inaasahan pa rin ni Putin na lalaban sila. Siyempre, susuko sila.
Sa halip na ayusin ang mga problemang nagdulot ng kahihiyan sa bersyong ito ng militar ng Rusya, pinaparusahan lang ng Rusya ang mga sundalong gustong sumuko na nahuli nila. Ayon sa United 24 Media, binaril ang ilang sundalong nagtangkang sumuko sa ika-24 na brigada sa Chazivyar. Hindi Ukraine, kundi Russian FPV drone ang tumarget sa kanila. Kahit nakikita ng drone operators na sumuko na ang mga kasamahan nilang naglalakad na nakataas ang kamay. Kaguluhan ito, kinakain ng hukbong Ruso ang sarili dahil sa walang tigil na utos ni Putin. At gaya ng malalaman mo, ang walang habas na pagkawasak ng sarili nitong mga tao dahil sa kakulangan sa supply. Ang kagustuhan ni Putin na mamuhay sa pantasyang mundong makapangyarihan ang Rusya ang nagtutulak sa kanya sa desperadong landas. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa subscriber, ngayon ang tamang oras. Kaya, paano na ngayon ang desperasyon ni Putin? Marami tayong natutunan kay UK Defense Secretary John Healey na nagsalita sa kumperensyang panseguridad sa Munich. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong Pebrero 16, sinabi ni Healey na desperado na ang Russia magdala ng tropa para sa humihinang hukbo, kaya naghahanap na sila sa malalayong lugar para makakuha ng sundalo. Umaabot pa rin ang balita sa kanilang bansa kahit pinipigilan ito ni Putin. Ang mga sundalong nagkukwento ng pagkabigong suportahan sila ng Russia ay malinaw na nakakaapekto sa pagre-recruit. Umabot na sa punto ang Russia na mas marami na silang sundalong nawawala kaysa kayang i-recruit. Noong Enero, 9,000 mas kaunti ang na-recruit ng Russia kaysa sa nawala nilang sundalo laban sa Ukraine. Patunay ito na hirap si Putin maghanap ng taong masusuhulan, maloloko, o mapipilit lumaban para sa kanya sa sarili niyang bansa. Sa totoo lang, hindi na dapat nakakagulat ang lahat ng ito base sa mga natutunan na natin. Kung magpadala ka ng sundalong gutom, uhaw, walang helmet o medyas, nagiging ginawin at walang silbing tropa sila na madaling biktima ng mga drone ng Ukraine. Malaki na ang pag-asa sa mga dayuhang sundalo. Ayon kay Healey, mahigit 17,000 tropa mula Hilagang Korea ang lumalaban para sa Rusya sa Ukraine. Ang mga sundalong ito, tulad ng marami pang ibang dayuhang tropa ng Rusya, ay kadalasang nire-recruit gamit ang maling mga dahilan at pinipilit sumali sa ilalim ng matinding presyon. Hindi nila namamalayan na itatalaga sila sa Russian meat machine sa Ukraine. Ayon kay Healey sa Munich. Ayon kay Bloomberg sa parehong komperensya, sinabi ni Defense Minister Mikhailo Fedorov ng Ukraine na napakasama ng pagre-recruit ng Rusya at hindi lang Enero ang mahina ang kanilang performance. Sa nakalipas na 2 buwan, mas maraming sundalo ang namatay sa Ukraine kaysa kayang i-recruit ng Rusya at hindi lang mga sundalong Hilagang Koreano ang sinusubukang dayain ng Rusya para mamatay sa Ukraine. Ayon kay Bloomberg, libo-libo ang dumadagsa mula sa Pakistan, India, Nigeria, Senegal, at Cuba. Marami ang nakakaranas ng parehong kasinungalingan at panlilinlang tulad ng mga Hilagang Koreano na sundalo ng Rusya. Nangako ang Kremlin ng trabaho, visa, at posibleng pagkamamamayan para makuha ang mga tinatawag na sundalo na sa totoo lang ay mga tao lang na pumunta sa Rusya na umaasang makakapagsimula ng bagong buhay para sa kanilang sarili. Imbes, pinapadala sila ni Putin sa Ukraine para mamatay. Kasabay ng unti-unting nababawasan ang mga totoong Ruso sa militar. Nagulat ang CNN at France 24 tungkol sa phenomenon ng mga dayuhang mandirigma. Naunang naglabas ang CNN ng artikulo noong Nobyembre na nagsiwalat na ginagamit ng Rusya ang panlilinlang at panunuhol para kumuha ng mga tao mula sa ibang bansa para sa digmaan sa Ukraine. Ang mga bilang na iniulat nila ay medyo maliit dahil sinabi nilang may ebidensya ng 200 dayuhan mula sa 37 bansa na lumalaban. Ngunit ang ebidensyang iyon ay galing sa mga nahuli ng Ukraine. Hindi malabong isipin na may libo-libo o 10,000 hindi Ruso ang lumalaban sa digmaang ayaw na ipaglaban ng mga mamamayang Ruso. Ang 37 bansa ay nagpapakita na maliit lang ang ilang nabanggit natin sa kabuuan. Ang Kenya, Nepal, Tajikistan at iba pa ay hindi sinasadyang nagpadala ng tao sa makinarya ng digmaan ni Putin sa South Africa. Noong Nobyembre, nagsagawa ng investigasyon matapos makatanggap ng saklolo ang mga autoridad mula sa 17 kalalakihang napasama sa labanan sa Donbas. Matapos pumunta sa Russia, iniulat ng France 24 na malaking papel ang ginampanan ng Wagner Mercenary Group sa pagpilit sa mga dayuhang mandirigma na lumaban sa Ukraine. Iniulat nila na may ebidensya silang halos 1,000 at 500 tao mula sa 35 bansa, karamihan mula Africa, kung saan aktibo ang Wagner, ang ipinadala sa Ukraine.
Higit sa 300 sa mga dayuhang mandirigmang ito ay patay na. At malamang na mas mataas pa ang totoong bilang sa parehong ulat. Nagtayo ang Russia ng pekeng ahensya ng paglalakbay para magdala ng dayuhang mandirigma sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang mapanlinlang na plano. Pag sinabi naming mandirigma, ibig naming sabihin pambala lang. Kung gusto mong pag-usapan ang gulo frontline, ganito mo ito makukuha. Isipin mo ang bangungot na dinaranas ng mga walang kamalay-malay na sundalong dayuhan na takot matapos ipadala sa Ukraine. Nauuwi sila sa mga komandante na utos ay kamatayan at mga kasamahang di nila makausap dahil sa hadlang ng wika. Ang pinakakomplikadong na utos ng isang walang pusong komandante ay magturo lang ng direksyon. Sa madaling salita, hinahayaan na lang ang sundalo sa anong klaseng kamatayan ang naghihintay sa kanila habang papalapit sa posisyon ng mga Ukranyano. Kung ang sundalong Ruso ay hindi nabibigyan ng pagkain, tubig o gamit, malabong makuha ng dayuhang mandirigma ang mga luho na iyon. Ito ang desperasyon ni Putin. Gumawa ng hukbo na hindi niya kayang utusan, kapalit ng hukbong 4 na taon niyang inabuso at nasira. Sinabi namin kanina sa video na normal lang na samantalahin ng Ukraine ito. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga kill zone na kailangang daanan ng mga takot na sundalo ng Russia, banyaga man o hindi, bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong salakayin ang mga kuta ng Ukraine. Iba na ang mga linya ng labanan sa digmaan sa Ukraine ngayon, lalo na sa ilang bahagi ng frontline. Ang mga kill zone ay umaabot ng hanggang 20 kilometro o mga 12.4 na milya ng nakakatakot na lugar na punong-puno ng mga drone at depensa. Diyan ipinapadala ng Russia ang kanilang mga sundalo at malinaw na nangyayari na ang hindi maiwasan. Kung dati ay 6 na sundalo ng Russia ang namamatay sa bawat isang Ukrainian na casualty, na isa ng malaking agwat, ngayon ay umaabot na sa 25 sundalo ng Russia ang namamatay sa bawat isang Ukrainian na namamatay. Sa ilang frontline, si Putin at ang kanyang presensya ang dahilan ng kaguluhan. At ang mga sundalong Ruso ay nagdurusa dahil sa kawalang kakayahan ng kanilang mga leader. Dahil sa mga lugar ng patayan, halos nawala ang malawakang mekanisadong pagsalakay ng Russia, ayon sa Euromaidan Press noong Disyembre. Mahirap na rin panatilihin ito ng Russia dahil paubos na ang kanilang armor. Dahil sa mga lugar ng patayan, siguradong masisira ang tangke o armored vehicle na papasok dahil sa drone ng Ukraine, pati na ang mga mina, hukay at dragon's teeth. Mas umaasa na ngayon ang Russia sa maliliit na meat assaults. Maliliit na grupo ng mga sumasalakay na ipinapadala ng walang kagamitan o supply, tulad ng nakikita natin sa Chazivyar, ay may halos imposibleng gawain na tawirin ang mga lugar ng patayan na ito. Ang iilan na nagtatagumpay ay nakakamit ang malaking gantimpala, ang maupo at maghintay na habulin at patayin ng mga sundalo at drone ng Ukraine. Noong Enero, 30,000 sundalong Ruso ang namatay. Nitong huling buwan, umabot sa 35,000 ang napatay lahat dahil sa mga drone ng Ukraine. May target ang Ukraine na makapagtala ng 50,000 patay sa mga puwersa ng Russia bawat buwan sa pagtatapos ng 2026, at dahil sa kaguluhan na idinulot ni Putin sa militar, malamang na makamit ito. Lalong lalala ang kalunos-lunos na nararanasan ng mga sundalong pinipilit ng Russia sa unahan. Hindi mawawala ang anino ng Russia. Wawasakin nito ang tsansa ni Putin na maalala bilang dakilang mananakop na labis niyang ninanais. Madilim ang kinabukasan ng Russia at hindi lang ito tungkol sa kanilang militar. Nawawala ang pagkakakilanlan ng bansa dahil sa malulupit na taktika ni Putin na sumisira sa isang henerasyon. Kailangan ng Russia ang mga taong ito para sa kinabukasan nito. Isang krisis sa populasyon na bunga ng kaguluhang nilikha ni Putin ang nagbabadya, at maaari mong malaman ang lahat tungkol dito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show at subaybayan araw-araw ang pagbagsak ng Russia. Salamat sa panonood.